Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga kapatid. Ako si Reverend Ed Escarcha ng CRC Queens Row Lutheran Church, Bacoor, Cavite. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang salita ng Diyos sa Aklat ng Mga Hukom, chapter 9, verse 56 to 57. Ngunit bago tayo magpatuloy, tayo muna ay dumako sa ating manalangin. Ama naming nasa langit, makapangyarihan sa lahat, malapit po kami po ay nagpapasalamat sa panibagong araw upang aming pag-aralan ang iyong banal na salita. Pangunahan mo po kami upang aming ipahayag ang iyong banal na salita nang naayon sa iyong layunin, na makilala ka namin sa malalim na kaparaanan at makakatulad ng anak mong si Jesucristo na patuloy na sumusunod sa iyong kalooban. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ng anak mong si Jesucristo. Amen at amen. Ngayong umaga ay dadako po tayo sa pag-aaral na ang pamagat nito ay The Certainty of God's Judgment. At ating babasahin nga ang talatang 56. Sa ganitong paraan, si Abimelech ay siningil ng Diyos dahil sa pagpatay niya sa 70 niyang kapatid. Ayon sa 57, pinagdusa rin ng Diyos ang mga taga Shechem tulad ng sumpa sa kanila ni Jotham na anak ni Gideon. Pag-aralan natin ang kahulugan nito, ang meaning of judgment and biblical context. Mispat in Hebrew, krino in Greek, tumutukoy sa pagsusuri, ito'y evaluation o pasya at paghatol ayon sa kanyang banal na pamantayan. Sa ating mensahe, ayon sa ating binasa sa Aklat ng Mga Hukom 9:56 to 57, binibigyan diin natin ang patungkol sa sinasabi, sa ganitong paraan ang ginawang pagsingil ng Diyos ganti sa ginawang masama ni Abimelech. Ano ba itong mga kanyang nagawa? Una, pagpatay sa 70 niyang kapatid sa ama niyang si Gideon. Lahat ay napatay niya liban kay Jotham na siyang pinakabata sapagkat nakapagtago ito ayon sa 9:5. Sa 2, napakalaking kasalanan ang nagawa niya laban sa kanyang ama. Ang pagpatay ni Abimelech sa kanyang mga kapatid ay pagpapakita na ito'y kasuklam-suklam laban sa kanyang amang si Gideon na maganda ang iniwang legacy. Pangatlo, pagtataksil at pakikipagsabwatan. Si Abimelech ay nakipagsabwatan sa mga mamamayan ng Shechem para mapasakan niya ang pamumuno. Siya ay kumuha ng mga taong walang gawang magaling ayon sa 4 at hindi karapat-dapat na pagkatiwalaan, dahilan para maisakatuparan ang kanyang pagpatay sa kanyang mga kapatid. Ginawa nilang hari si Abimelech ayon sa talata 6. Ano ang naging resulta sa buhay ni Abimelech? Binagbayaran ni Abimelech ang kasamaang kanyang ginawa. Una, siya ay napatay sa pamamagitan ng saksak ng tabak ng kanyang lingkod. Ito ay sa panahon na sila ay nakikipaglaban sa mga taga Shechem. Ayon sa 45, hiniling niya na patayin siya ng kanyang lingkod para hindi masabing babae ang nakapatay sa kanya. Pangalawa, kung papaanong pinatay niya ang kanyang mga kapatid sa ibabaw ng malaking bato. Ayon sa 5, siya din ay nabagsakan ng malaking bato ng isang babaeng naroon habang nabasag ang kanyang bungo. Maihalin tulad sa pagpatay niya sa kanyang mga kapatid sa pamamagitan ng bato. Pangatlo, ito ay katuparan din ng sumpa ni Jotham na matatagpuan sa 9:7 hanggang 21. Ngayon po sa ating application, bilang kaparusahan sa kanyang ginawang kasalanan, pinagbayad ng Diyos si Abimelech at siya ay namatay din. Dito natin iugnay ang hatol ng Diyos sa talatang 57. Ang talatang ito ay nagsasaad na ang Diyos ay matuwid na hukom, ang masama ay may katapat na kapinsalaan. Sa ating konklusyon, ito'y prinsipyo na kung ano ang itinanim, siya ring aanihin. Ang pangyayari sa Hukom 9 ay nasasaad sa Galatias 6:7. Huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos, kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa umagang ito sa aming pag-aaral ng banal mong salita. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga nakapakinig, patuloy
patuloy nyo siyang ingatan at patuloy po na sila ay iyuring pagpalain. Kasama ang aming bansa, ang mga namumuno rito, sa aming mga panalangin, bigyan nyo rin po sila ng nararapat na pagpapasya sa kanilang pamumuno. Po ang aming dalangin sa ngalan ng anak mong si Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen at amen. Maraming salamat po sa pakikibahagi sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Lagi po nating pagbulayan ang kanyang banal na salita. Malaya po tayong i-share ang bidyong ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga.